Magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mga kababayan, kamusta na? Ako si Lan, ang inyong host sa #WalkWithLan, ang inyong witty na tagapagtanggol ng katotohanan. Parang si Deo Makalma na naglalaro ng chess laban sa korupsyon habang nagkukwento ng chismis sa barangay. Ngayon tayo'y naghahanda na hindi para sa zombie apocalypse kundi para sa totoong laban sa katiwalian sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. O yun nga, yung unity na sinasabi nila, pero parang unity ng magnanakaw sa Christmas party, lahat may hawak na sobre. Bakit ngayon, ha? Dahil sa latest COA report, umabot na sa 1.8 trillion pesos ang questionable expenditures mula 2022 hanggang ngayon. Factual yan, hindi chismis. Check nyo sa coa.gov.ph. At tayo mga Pilipino, hindi na tayo basta-basta naghahanda na tayo ng may mas pinalakas na puwersa. Hindi armadong rebelde, kundi armadong kaalaman at aksyon. Sa ilang mga minutong ito, pag-uusapan natin mula sa historical roots ng corruption sa pamilya Marcos hanggang sa mga bagong scandals tulad ng ayuda na nawala sa ere. At paano tayo magiging game changer? Engaging ba? Oo, kasi may jokes, may facts, at may call to action na hindi mo makakalimutan. Kung gusto mo ng mas maraming ganito, critical intellectual at walang filter, like at subscribe na agad. Hit that bell para hindi mo mawala ang susunod na expose. Tara, simulan na natin. Mga kaibigan, bago tayo maging superheroes laban sa korupsyon, alamin muna natin ang kontrabida backstory. Parang Marvel movie ito, no? Pero walang happy ending kung hindi tayo gagalaw. Si Ferdinand Marcos Sr., tatay ni BBM, nag-iwan ng legacy na parang bad check. 73 billion na looted wealth ayon sa PCGG. Estimates hanggang 2023. At ngayon, si Bongbong na di na-recognize ang ill-gotten wealth, pero yung gobyerno niya parang sequel na mas mahalang budget, pero pareho ang plot twist. Corruption everywhere. Sa 2022 elections campaign spending ng Marcos allies, umabot sa 20 billion pesos ayon sa COMELEC reports. Hingit pa sa official limits. Witty ba? Oo, parang nagpa-party sila habang tayo nag-OOTW sa traffic. Ngayon, sa term niya, confidential funds ng Office of the President, 2.3 billion pesos sa 2023 na 100% questionable, sabi ng COA. Bakit? Walang receipts, parang lost wallet sa Divisoria. Okay. At yung pork barrel na revive ba? Oo, under new name PDAF 2.0 via DPWH projects. In depth ayon sa 2024 budget, 600 billion sa infra, pero 30% overrun sa kickbacks. Base sa Transparency International Index, Philippines nag-rank po yan na 116 out of 180 sa corruption perception. Kung ikaw ang boss mo, papayag ka bang mawala ang sweldo mo sa ghost projects? Okay parang EDSA 86 ulit pero digital age na. Naghahanda na tayo, hindi para mag-martial law, kundi para sa #PeoplePower 2.0. Subscribe na para sa updates Next, deep dive sa current scandals. After this, shocking details on the Ayuda scam. Tara, mag-zoom in sa ngayon. Unang round ng PhilHealth scam. 60 billion na digitalization fund pero walang tender, walang audit. Direktang binigay sa isang firm na may tie sa admin allies. No? Senate hearing 2024, inamin ng PhilHealth chief na oversight lang. Pero oversight ang damage. Parang nagpa-facelift ang gobyerno pero sa bulsa ng taxpayers. Confidential ang intelligence fund, CIF, VP Sara Duterte's office, 1.2 billion sa 2023 spent on trips na parang world tour ng K-pop band. Pero walang deliverables. Zero liquidation at si BBM, 1 billion pa rin ang OVP transition. Ito ba ang bagong Pilipinas o bagong pera nila? No? Ayon sa World Bank, mga kaibigan, corruption cost
Grabe, imaginin mo ha, pwedeng i-build sa hospitals o schools. So yun po yung sinasabi natin eh, no? So for example po yung Maharlika Fund, no, 125 billion pesos seed money pero walang clear guidelines at board members na may business interest, no? Bloomberg report 2024, risk of chronic capitalism. Parang Marcos era deja vu. Isipin nyo ha, isang OFW na nagpapakahirap abroad, tapos yung buwis niya nawawala sa ganitong funds. Huwag kayong magalit lang, no? Aksyonan natin. No? Para si PBBM sa SONA, nagsisermon ng anti-corruption pero parang priest na may side hustle sa loto. Ombudsman cases versus admin officials, 70% dismissed sa 2023-2024 ayon sa official stats. No, bakit? Procedural lapses o protection racket. Tayo ang huhusga. If this fires you up, smash that subscribe button. Libre yan at makakatulong sa laban natin. Mga bayani sa bahay, no? Hindi na tayo passive viewers. Naghahanda na tayo ng mas pinalakas sa puwersa, no? Intellectual warfare. Anong hakbang natin? Educate, share facts mula sa credible sources tulad ng Verifiles o PCIJ, no? Hakbang, no? Organize hakbang 2. Organize, join or form citizen watchdogs via change.org petitions. Halimbawa, yung anti-confidential fund campaign na may 500 signatures, 1,000 signatures na, no? Hakbang number 3, vote smart, no? Sa 2028 election, ang kinakampanya po natin ay si Vice President Sara Duterte. Check nyo mga platforms nila, no? Via Halalan 2028 app, no? Nalalabas pa yan sa mga darating na panahon. Huwag iboto yung mga plastic once used, forever polluted, no? Community action tulad ng Bantay Corruption Group sa barangays na nag-o-audit ng local funds, no? Sa Cebu, citizen audits say 50 million pesos sa 2023. This week, IFOIA, Freedom of Information Request. Kayo sa gobyerno, libre yan sa foia.gov.ph. Tayo ang puwersa, hindi sila. Mga kababayan, tapos na ang panahon na bahala na. Naghahanda na tayo, mas pinalakas, mas matalino, mas matapang laban sa korupsyon ng gobyernong ito na pinapangunahan at pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Romualdez Marcos Jr. aka Bongbong Marcos. Hindi sa kanya personally, mga kaibigan, mga kababayan, kundi sa sistema na nagpapatuloy. Parang chess game ito. Sila ang hari, pero tayo ang pawns na magiging queens. Salamat sa ilang mga minuto na ito. Kung na-inspire kayo, i-like, i-share, at i-subscribe para sa higit pang witty critics at factual bombs. Ano ang susunod nating laban? Follow me sa X para sa real-time updates. Mag-subscribe na rin dahil sa labang ito, bawat view ay bala laban sa katiwalian. Mabuhay ang Pilipino. Talagang wala pong fake news na binigay dito. Mabuhay ang Pilipinas.